Iginit ng pulisya na sigurado sila at may ebidensya na ang tinugis at napatay na pulis Caloocan ang siyang nang-hold up sa isang tindahan sa Bulacan. At lumalabas din sa imbestigasyon na maraming utang ang napatay na pulis. Saksi si Mariz Umali. Hindi lang basta hold-upper kundi pulis umano ang tumira sa isang convenience store sa Marilao, Bulacan. At hindi basta pulis, kundi ang police captain na naging hepe ng investigation division ng Caloocan Police. Hindi kita sa CCTV ang mukha ng hold-upper. Pero ang napatay na pulis umano ang natunto ng mga kabaro sa tulong ng isang staff. Pinahinto umano siya ng mga rumesponding pulis pero nauna umanong nagpaputok kaya binaril at napatay sa engkwentro. Kanina idiniin ng pulis siya sa isang press conference na tiyak silang ang nang-hold up ay ang napatay na pulis Caloocan na nakatira sa San Jose del Monte, Bulacan. Nakausap na rin nila umano ang asawa ng napatay na suspect pero hindi naman sila nagdetalye ng usapan. Nakabase po kasi lahat ng statement namin sa ebidensya. Makikita niyo po doon yung 20,000 peso worth na hinold up niya of different denomination. Sa nakuha na ebidensya na to, makikita po yung mga hand notes ng mga cashier. Ito po ay nakuha doon po sa motorsiklo ng suspect. Bukod pa yan sa na-recover na pulang jacket na suot ng suspect sa mismong pagnanakaw, police ID at service firearm na ginamit ng makipagbarilan sa mga pulis. Isa rin daw sa mga ebidensya ang mismong motor na ginamit ng suspect. Let me put on record also that the motorcycle used by the suspect was a registered motorcycle under his name. Makikita natin na yung motorsiklo na ito side by his presence doon sa and side by side with his presence during the armed encounter, it goes to show that we are targeting one and the same person. We have the affidavit of the crew ng convenience store. And let me inform everybody na noon pong nagkaroon ng dragnet operation, yun pong crew ng convenience store was present inside the patrol car. So kasama po siya. Kaya po nung nag-overtake po yung motor ng suspect at saka yung suspect, yun po yung time na sinabi ng biktima, yung crew na ito po yun. Sabi ng NCRPO, walang derogatory records sa kanila ang suspect. Pero hindi kasama sa records nila ang mga kasong iniimbestigahan ng Bulacan Police na maaaring kinasangkutan niya. Mayroon pong mga similar activities involving the same person. Ito po ay sa part ng Marilao, part ng sa boundary ng San Jose del Monte, and part ng Mekawayan. Coffee shops, may mga gasoline stations, at yun nga po yung convenience store. Meron silang previous na business na nalugi nung time ng pandemic. So yun yung possible na reason kung bakit nagkaroon siya ng pagkagipit sa pera. O ano na siya, sagad na siya sa loan. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang kaanak ng nasawing pulis. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Sa loob ng siyam na buwan, araw-araw na maglilinis ang DPWH sa mahigit 100 daluyan ng tubig gaya ng mga ilog, sapa at estero. Bahagi po yan ng Oplan Kontrabaha na inilunsad ni Pangulong Bongbong Marcos. Saksi si Maki Pulido. Batay sa Climate Risk Index ng isang Germany-based non-governmental organization, isang Pilipinas sa mga bansang pinaka-apektado ng extreme weather events noong 2024. Binanggit ang sunod-sunod na bagyong nanalasa noong 2024, kabilang ang bagyong Karina, Christine at Pepito. Sa report, ipinuntong kakaiba ang 2024 typhoon season, lalo't 6 na bagyo ang tumama sa bansa sa loob lang ng 30 araw. Lagi rin daw binabagyo ang Pilipinas dahil sa lokasyon nito. Sa dalas ding tumama ng mga bagyo, di pa nga nakaka-recover ang isang lugar sa bagyo at pagbaha. May darating na namang bagyo. Bagay na naranasan kamakailan sa halos magkasunod na pagtama ng mga bagyong Tino at bagyong Uwan. Kabilang sa mga pinupuna ngayon ng mga infrastrukturang nagpasikip pa o nagpabagal sa agos ng mga tubig. Kaya sa susunod na 9 na buwan, araw-araw at sabay-sabay na lilinisin at palalalimin ng DPWH ang nasa 120 daluyan ng tubig o waterways sa mga critical area, kabilang ang mga ilog, sapa at estero. We will also bring kontrabaha to Cebu, to Bacolod, to Rojas City, to Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao, Cagayan de Oro,
and other places na madalas mabaha. Ininspeksyon ng Pangulo itong San Dionisio Creek sa Parañaque na kung barado ay nagdudulot ng baha. Inumpisahan na rin ang dredging at cleaning sa estero sa Tondo, Maynila. Ang estimate ng ating mga scientifico ay sabi nila mababawasan ng up to 60% ang pagbaha kung ito ay maging maayos na. Even after that 9 months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pagdesiltation, paglinis ng basura, lahat ito ay patuloy natin gagawin. Pag-aaralan ding ipag-iba ang mga flood control project na mas nakasama pa ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon. Kabilang dyan ang pumping station sa Quezon City na itinayo sa ibabaw mismo ng creek at ang pagpapasimento ng ilalim ng creek ng Riverside Extension sa Barangay Commonwealth. Ayon sa Quezon City Hall, nakasama pa sila sa daloy o nagpapaapaw ng tubig. Marami sa mga pumping station natin mula nang itinayo ay hindi pa gumana kahit minsan. Hindi nag-operate kahit minsan. Bakit? Dahil yung pumping station mismo sa paglagay nila, yun pa ang nakaharang sa tubig. At imbis na magbigay ng solusyon, ito pa ang naging problema. Kasama ng Pangulong nag-inspeksyon ng ilang negosyanteng tutulong sa Oplan kontrabaha ng gobyerno. This is not an instant solution. In the long term, we have to go upstream and look at the watersheds. I'm very optimistic that once we get the majority of this done, maramdaman na kaagad natin na pagdating ulit ng tag-ulan next year, malaki na yung mababawasan sa flooding. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Inireklamo ng isang grupo ng mga BPO employee ang 100 BPO company. Dahil po yan sa puwersahan umanong pagpapapasok ng mga kumpanya sa kanilang mga empleyado noong kasagsagan ng Super Bagyong Juan. Saksi, si Von Aquino. Naglabas ng placard sa harap ng tanggapan ng Department of Labor and Employment sa Maynila ang mga miyembro ng BPO Industry Employees Network of BIEN Philippines matapos nilang maghain ng reklamo laban sa ilang BPO companies na puwersahan anilang nagpapasok sa kanilang mga empleyado sa kabila ng pananalasa at epekto ng Super Typhoon Uwan noong weekend. 200 reports daw ang kanilang natanggap mula sa mga BPO employees sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Tingin nila may mga posibleng paglabag sa Occupational Safety and Health Law at mga panuntunan ng DOLE kaugnay ng suspensyon ng trabaho at proteksyon sa mga manggagawa sa gitna ng masamang panahon. Meron din mga management level, sa supervisory level na hindi pinaabot dun sa mga workers yung options na yon. So napilitan sila na pumasok despite the fact na pwede pa lang mag-work from home arrangement or flexible arrangement. Ang DOLE, sinimula na raw ang kanilang investigasyon sa 100 BPO companies na inireklamo ng BIEN Philippines. Meron lang ginawang pagpapatawag, for example sa NCR, nagharap-harap pa sila. So meron na at hihintayin na lang namin kung ano mga subsequent na mga action o report na itasagit sa mga regional offices kung saan nandoon nakalocate yung mga nakalista sa letter ng BIEN. Tiniyak ni Secretary Bienvenido Laguesma na sineseryoso nila ang mga ganitong reklamo ng mga manggagawa dahil prioridad ang kanilang kaligtasan at proteksyon. Pero bibigyan din daw ng due process ang mga inirereklamong BPO companies. Ang gusto namin ma-resolve na issue dito yung pinipwersa ang workers to report for work kasi dapat hindi pinipwersa ang manggagawa. No? Hindi dapat na malagay sa panganib ang kanilang buhay, ang kanilang kaligtasan at siyempre, alam mo naman tayo mga Pilipino pag mayroong mga kalamidad, gusto natin nababantayan o kapiling natin ang ating pamilya. Ayon sa DOLE, ang mga kumpanyang mapapatunayang lumabag sa Occupational Safety and Health Law maaring maharap sa pananagutang administratibo, criminal at civil kung nagdulot ng injury o sakit matapos ang puwersahang pagpapapasok sa empleyado. Sa isa namang pahayag tiniyak ng IT and Business Process Association of the Philippines o IBPAP na ang kanilang mga miyembrong kumpanya ay tumatalima sa DOLE regulations, circulars at labor advisories sa panahon ng kalamidad at iba pang extraordinary events. Binigyan din nila na ang kapakanan ng mga empleyado ay nananatiling nasa puso ng kanilang industriya. Wini-welcome umano nila ang inspeksyon ng DOLE at kinikilala ang regulatory authorities.
Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. May bago pong mamumuno sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Itinalagaan ni Pangulong Bongbong Marcos si Finance Undersecretary Charlito Mendoza bilang bagong BIR Commissioner. Papalitan niya sa pwesto si Commissioner Romeo Lumagi Jr. Pinaimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga flood control projects sa Cebu. Kasunod po ng paghagupit sa probinsya ng Bagyong Tino. Saksi, si Joseph Moro. 150 ang patay, 57 ang nawawala at mahigit 400 ang sugatan sa probinsya ng Cebu nang manalasa ang Bagyong Tino. Kung tutuusin, may 26 billion pesos na halaga ng mga flood control projects sa probinsya. 50 billion pesos pangaraw yan, sabi ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Ngayon, pinaimbestigahan na yan ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. ayon kay ICI Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr. Bakit ganun yung nangyari despite sa napakalaki ng funding na dinala doon? We are now getting yung mga bid documents through the help of the CIDG and the NBI kasi meron silang subpoena power. Ibabangga namin yan doon sa actual na implementation ng mga projects. Sabi naman ni Dizon, may kabukod pang report ng DPWH sa Cebu na isisumitin nila sa ICI. Alam naman natin may master plan, hindi ba? Na pinakita yung Pangulo natin nung nag-briefing kami sa mga officials ng Cebu. 2017 yung master plan na yun. Pero, imbes na yung mga proyekto na nakalagay sa master plan ng implement, hindi yun ang mga in-implement. We're already looking at the project components of the master plan and what were implemented and what were not implemented. Ang investigasyon sa Cebu na ginagawa ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, bahagi ng mas malawak na investigasyon na ginagawa nito sa lampas 400 na mga suspected ghost flood control projects sa buong bansa. Nagpatawag ng high-level meeting ang ICI sa Camp Crame kanina kasamang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Ombudsman, DOJ, DPWH at iba pang ahensya. Ang goal is to coordinate and validate yung current list. May mga teams na umiikot pero kailangan bawat team kumpleto ng abogado, engineer, at kumpleto yung access sa DPWH documents. Ayon kay Azurin, bubusisiin nila ang 80 sa mga ito dahil sangkot sa mga proyektong ito ang top 16 ng mga kontraktor na pinangalanan ng Pangulo na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects. Merong focus. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, bago sa saksi, isang sunog ang sumiklab sa residential area sa Barangay San Roque sa Antipolo City pasado alas 8:30 ngayong gabi. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Naapula rin ang sunog pasado alas 10 ngayong gabi. At inaalam pa ang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsala sa alian. Nag-iimbestiga na ang DNR at ang Cebu City LGU sa isang mala rice terraces na residential project. Isa po ito sa sinisisi sa matinding pagbaha nung manalasa ang Bagyong Tino. Saksi, si Dano Tingkungko. Ito ang The Rise at Monterasas, isang high-end residential project na sinimulan noong 2024 sa may Barangay Guadalupe sa Cebu City. Kakaiba ang proyekto dahil nasa Burol mismo ang development at ginawang Malabanawe rice terraces ang gilid nito para matayuan ng mga bahay. Sa Facebook page ng The Rise at Monterasas, pinakita na ang 3 ektaryang property na may mga luxury villas. Ngayon, isa ang Monterasas project sa sinisisi sa malalang pagbaha noong nakaraang linggo sa Cebu City. Ang baha noon muntikan ng umabot sa bubungan ng mga bahay. Ayon sa mga residente, ito ang unang pagkakataong nangyari ito sa kanilang lugar. Baka raw dahil pinutol ang mga puno at nawala ang forest cover kaya dire-diretso na ang tubig ulan pababa sa mga kabahayan. Kinatatakutan nila baka lumala pa ang problema kung hindi ito maagapan. Sa inyong gidudahan sa tugikan tutubigan sir. Dito ginas-babaw gigikan ma'am sa bukid ginagikan. Kana ilagingon nga Monterasas. Possible gid. Iwa na may lain kay diri sa Guadalupe kay kana mong dalan da street kina igo gina sa mo agid nya.
Bumuo na ang Department of Environment and Natural Resources ng isang team para magsagawa ng masusing imbestigasyon ng proyekto. Kapag daw may nakitang paglabag sa kanilang Environmental Compliance Certificate o iba pang regulasyon, hindi mag-aatubili ang DENR na magpataw ng mga parusa gaya ng suspension, penalties at iba pa. Sinabi rin ng DENR na kahit may tree cutting permit ang developer, malaki daw ang nabawas sa mga puno sa lugar sa loob ng 3 taon. Sa Centro Cebu City, kasi meron tayong ginawa na tree inventory last in the year 2022. It recorded 745 trees. Ngayon, nung nag-conduct tayo ng interview last Friday, it appears na 11 na lang, 11 yung out of 745 na mga kahoy during the inventory. Meron talagang tree cutting permit yung proponent. Sinimula na rin ng Cebu City LGU ang investigasyon sa proyekto dahil sa mga reklamong dulot ng baha. Ingon sila atong i-close, then we will do that. Now, kung ingon nato kinahanglan inyo ni padakan inyong catchment para sa kayuhan sa syudad o sa mga tao nga nasa ubos, then we will let them do that. Hinihingan pa namin ng pahayag ang developer. Pinuntahan din namin ang tanggapan ng Monterasas de Cebu pero ayon sa gwardiya doon, walang pwedeng humarap sa team. Para sa GMA Integrated News, ako si Dana Tingkung ko ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.